Nakakain ka na ba ng halamang ugat na kung tawagin ay ube o purple yam? Ang halamang ubi-ubihan. O maaaring nakita mo na din lamang ito, namumunga, subalit nalilito ka nga kung makakain ba ito o maaaring makalason ang bunga. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating talakayin kung saan mo nga ba maaaring magamit ang mga bunga ng halamang ubi-ubihan at kung ano pa ang maaaring pakinabang ng mga bungang ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Dioscorea bulbifera, air potato o mas kilala natin sa katawagang halamang ubi-ubihan. Ang halamang ubi-ubihan na isang klase ng species na kabilang nga sa pamilya ng mga ube o yam. Isang klase ng gumagapang na baging ang ubi-ubihan at kadalasan ngang makikitang tumutubo sa ilalim ng mga malalaking puno. Kaagad mo nga itong mapapansin dahil nga sa mga pabilog nitong bunga o mga aerial tubers na halos kasing hugis din ng mga patatas. Nagtataglay din ito ng mga hugis pusong mga dahon. Native ang halamang ito dito sa atin sa Pilipinas at karaniwan ding makikitang tumutubo sa mga bansang China at Malaysia. Pinaniniwalaang nakalalason nga ang bunga ng ubi-ubihan, habang ang laman nito ay mayaman sa flavonoids, phenolics, starch, ascorbic acid at citric acid. Ang mga laman, bunga, ugat at katawan nito habang bata ay lahat kapaki-pakinabang. Ayon sa pananaliksik, mapait ang lasa ng ligaw na ubi-ubihan, kaya pinaniniwalaan nga na ito ay hindi makakain. Samantalang ang mga inaalagaang uri o variety nito ay maaari mo ngang makain at nagtataglay ng kokonting pait o pakla lamang. Sa bansang India, kanila nga itong kinakain upang maibalik ang gana sa pagkain. Maaari rin itong magamit na panlunas sa mayroong dysenteria, sugat, anthelmintic agent at isa ring pampagana sa mag-asawa o aphrodisiac. Samantalang sa bansang China naman, ito ay maaaring gamit sa pagpapagaling ng mga problema sa baga, kidney at ilang klase ng sakit sa tiyan. Pinaniniwalaan na isa itong mahusay na panlunas sa kagat ng aso o kaya ay kagat ng ahas. Ang mga Tiwi people naman sa Australia ay ginagamit pala ito sa kanilang mga ritual na kung tawagin ay kulama ceremony. Kadalasan ding ginagawang pagkain sa baboy ang bunga ng ubi-ubihan. At sa bansang Africa, sa kanlurang bahagi nito, ang halamang ubi-ubihan pala ay isa sa mga klase ng ube na kanilang kinakain. Kaya naman sadyang nakalilito nga kung pwede ba talagang makain ang bunga o laman ng halamang ubi-ubihan, sapagkat hanggang sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin kung ligtas nga ba at sadyang maaaring kainin ng tao ang mga bunga o laman nito. Sa inyong lugar o probinsya, meron din bang tumutubong ganito na halamang ubi-ubihan? Makakain ba ito o hindi? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa prutas na kundol? Isang halaman na bahagi nga ng awiting bahay kubo. Subalit bibihira nga lamang ihain sa ating mga hapagkainan. Nakakita ka na ba ng prutas na kundol? Isang animoy kahugis din ng pakwan at ng upo. At mabilis din lamang
tumubo kung saan-saan. Hindi nga ito masyadong kilala at hindi gaanong pinapansin. Subalit, napakarami pala nitong mga benepisyong dala-dala. Mainam pala ito para sa mayroong diabetes, nagpapababa ng blood pressure level, gamot sa kagat ng ahas, at mga problema sa ating bato. Kaya naman halika at sama-sama nating tuklasin ang mga nakamamanghang pakinabang pala ng prutas na kundol. Benincasa hispida, wax gourd, ash gourd, winter gourd, winter melon o mas kilala nga natin bilang kundol. Opo, isang uri ng prutas ang kundol. Subalit, kadalasang iniluluto at kinakain bilang gulay. Nagmula dito sa Katimugang Asya ang kundol at binansagan nga itong ash or wax gourd dahil sa animoy mga puting abo o wax na bumabalot sa mga bunga nito. Mayroon itong mga dilaw na bulaklak at namumunga sa pagitan ng June hanggang Setyembre. Batid mo ba na maraming gamit ang kundol? Una, ito lamang naman ang flavor ng sikat na winter melon milk tea na ating nabibili. Ipinapalaman din ito sa hopya at maaari mo ring gawing tsaa. Sa Cambodia nga ito ay ginagawang sabaw o iginigisa kasama ng baboy. Ginagawa din itong candy sa China at flavor ng kanilang sikat na mooncake sa Taiwan. Samantalang sinasabawan ito sa Vietnam dahil ito raw ay mainam sa nagpapagatas na ina. At syempre dito sa atin sa Pilipinas, atin nga itong iginigisa at sinasabawan kasama ng karne, isda o manok bilang pampalasa. Subalit bukod sa ito ay maraming pakinabang sa kusina. Batid mo rin ba na isang mainam na gamot at panglunas pala ang prutas na kundol? Sapagkat ito ay isang diuretic, mainam itong panlunas sa mga kagat ng ahas. Gayun din sa mayroong hypertension, nagpapapayat at may problema sa bato. Dahil mayaman nga ito sa mga mineral, amino acid, organic acid, natural sugar at mga vitamina. Mainam din ito sa mayroong acid reflux o sa mga tao na mayroong mataas na acidity, ulcer at heartburn. Nagsisilbi itong natural na alkaline at pinagmumulan ng vitamin C at flavonoids na mahusay sa ating immune system. Kung may problema din kayo sa tiyan gaya ng constipation, stomach ulcer at di natutunawan, mainam din ang pagkain ng kundol. Para naman sa mayroong type 2 diabetes, makatutulong din ang kundol upang mapababa ang sugar level sa ating katawan sa tulong ng carotene, potassium at vitamin C nitong tinataglay. Dahil nagtataglay din ito ng gallic acid, mainam nga ito bilang isang anti-inflammatory agent. Subalit wag din naman ang labis na pagkain o pagkonsumo nito dahil maaaring magdulot ito ng calcium deposition at maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng bato sa bato. Kaya naman huwag mong babaliwalain ang prutas o gulay na kundol. Pwede mong gawing substitute sa kalabasa, sa sayote o sa ampalaya at marami rin palang vitaminang daladala. Ikaw, nakatikim ka na ba ng kundol? O baka nga, hindi ka pa nakakita? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa
tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na